Magandang araw po sa inyong lahat ha. Medyo maaga po ang ating spokes hour ngayon kasi ako po ay magpapapalit. Magpapapalit ng aking Philippine driver's license to Austrian driver's license. Meron lang po kasing 6 na buwan, no, para ikaw ay magpalit. At kapag hindi mo ginawa yan sa loob ng 6 na buwan, ikaw ay start from beginning, including enrollment sa isang driving school. Ang problema po sa driving school, napakamahal. Abot po ng 3,000 euros yan. So sabi ko, sige na nga, danin ko ng sarili ko dun sa mga opisina na kinakailang puntahan. Meron din akong driving test na dapat ipasa, pero napasa ko naman yan sa Amerika. Sigurado naman mapapasa ko niyan dito. Pero bago tayo asikasuhan itong mga makamundong mga bagay na ito, gaya ng driver's license, pag-usapan muna po natin itong issue. Wala pong kaduda-duda na itong si Tambaluslos at si Zaldico pwedeng maging state witness. Pero ang tanong, pwede ba silang parehong maging state witness kung parehong kanilang papatunayan? At yan nga po ay na si Bangag, ang ating Presidente Marcos Jr., ang utak ng lahat ng kakurakutan pagdating sa flood control scam at pagdating doon sa mga DPWH insertions. No? Ang tanong po kasi dyan, dalawang bagay. No? Unang-una, pwede ba sila maging state witness? Well, sabihin natin na pwede ba silang sabay na maging state witness? At ito naman po ay pinag-uusapan natin kasi nga nung isang araw, naglabas ng video itong si Tambaluslos na para bagang sinasabi niya na kapag ako diniin ninyo, ilalaglag ko rin kayo, no? Kakaladkarin ko rin kayo sa impyerno. Pero alam niyo po, bago tayo natin pag-usapan yung legal na usapin kung pwede silang sabay na maging state witness, ang huling impormasyon ko sa aking informante ay nakipag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kay Tambaluslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaluslos at hindi na itutuloy yung kanyang banta. Sabi ko naman sa inyo, yung ganyang mga pananalita galing sa kay Tambaluslos, that can only mean na nagpapaayos siya at mukhang inayos na siya. At ang balita ko nga, si Charis daw ang kumausap sa kanya, which makes sense kasi nga si Charis, pamangkin niya, tapos bago pa maging kongresista itong si Charis, nag-intern na sa kanya as majority floor leader. At syempre, nung siya ay speaker, si Charis ang majority floor leader. No? So, it makes sense na kung makikipag-ayos ay ang papadala ni Bangag mismo ay yung kanyang paboritong anak na si Charis. In any case, ano bang issue? Well, una-una po, no? Dalawa po yung mga pamamaraan para makaiwas sa pananagutan kung ikaw ay merong ginawang kriminal at nais na magbigay testimonya, no, para mapatunayan ang pagkakasala na mas matitindi pa ang pagkakasala kaysa dun sa gustong naging witness. Dalawa po yan. Pagiging state witness na napapaloob po sa rules of court at tanging hukuman lamang ang pwedeng maghusga kung ang isang tao ay mabibigyan ng immunity from testimonial immunity or hindi sila mapaparusahan sa kanilang pagkakasala. At ang pangalawa naman po sa witness protection. Pero lilinawin ko lang po, itong pagiging state witness at pagiging witness protection, basically magkaiba yan. Yung pagiging state witness para walang pananagutang legal, yung titistigo, at yung pagiging makapasok naman ng government witness protection ay para mabigyan ng seguridad at iba pang mga benepisyo. Bagamat, ang Department of Justice rin mismo, dahil sila naman na nagdedesisyon kung makakapasok ang isang tao sa witness protection, pwede rin nilang gamitin bilang testigo yung mga nakapasok sa witness protection. So iba po yang mga programa, ibang batas na umiiral, pero parehong pwede magresulta sa walang pananagutan sa mga testigo. Ang pagkakaiba, yung isa, husgado mismo ang magbibigay ng desisyon kung pwede maging state witness, yung isa naman, Department of Justice. Pero meron po silang commonality. Ano yung mga commonality? Ang requirement na number one, dapat talaga, kinakailangan talaga yung testimonya ng testigo without which hindi mapapatunayan ang pagkakasala. Pangalawa, mako-corroborate in their major points. In other words, may mga ibang ebidensya na papatunay na tama nga yung sinasabi ng testigo. Pangatlo, dapat kapanipaniwala yung tao na titistigo. Ibig sabihin, hindi siya convicted of any crime involving moral turpitude. No? Dahil kapag ikaw ay may dungis, hindi ka talaga po pwede makapasok dyan sa programang yan. Kaya nga, ang nangyayari, mga gaya ni Madriaga, gaya ng mga drug lords na convicted na tumistigo labang kay Laila de Lima, hindi naman sila nabigyan talaga ng testimonial immunity. No?
At ang pinaka-importante ay hindi sila ang pinaka-guilty. Now, so sa batayan na yan, anything is possible. Pwedeng si Tambaluslos at si Zaldico pareho makakuha ng immunity. At pareho yan sa programa ng witness protection. Kaya lang, iba yung magdidesisyon. No? Yung witness protection, yung mga prosecutors ang magdidesisyon kung kakasuhan pa sila o hindi. Pero ang trabaho ng prosecution dyan, kasi sila tagasampa ng kaso, sila magdidesisyon kung sasampahan nila yung kaso. Ibig sabihin, yung pagkapasok sa witness protection, kung gagamitin kang testigo, ay nagko-commit ng Department of Justice na hindi ka nakakasuhan. Kasi pag ikaw nakasuhan, talagang hukuman na ang magdedesisyon kung pwede kang maging state witness. Ang problema dito sa issue ng pagiging most guilty. Kasi isa rin sa requirement, mako-corroborate nga yung punto na ititestigo nung nais magkaroon ng immunity. Ibig sabihin, may ibang mga testigo, may mga ibang mga ebidensya na magpapatunayan ng katunayan ng mga sinasabi ng testigo. Now, ito kasing si Martin at saka si Zaldico, hindi natin alam, una-una, kung sinong most guilty, bagamat alam na natin na meron talagang mga koroborasyon yan. Saan manggagaling ang koroborasyon? Sa maglolo na Bersamin. Sa tingin ko naman, darating ang panahon, dahil naging Chief Justice naman yan si Bersamin, in-appoint na Chief Justice ni Tatay Digong, in-appoint ng Chairman ng GSIS, magsasalita at magsasalita rin yan. Dahil ayaw naman niya pumanaw sa daigdig nito na ang isipan ng tao siya'y kabahagi na talagang kultura ng korupsyon sa Pilipinas. No? Di nasira ang pangalan niya bilang isang maestrado at saka bilang isang dating Chief Justice. So magsasalita yan. Huwag kayong mainip. Darating po ang panahon. So ang makokorobate yan na maglolong Bersamin. Makokorobate yan ni Amina. Hello, Amina, ikaw, alam ko naman, taga-UP ka rin, alam ko magsasalita ka rin, hindi naman po pwede mag-insertion ng presidente ng 100 billion na hindi mo nalalaman at alam mo talaga kung ano yung mga proyektong yan. Nandyan din si Secretary Bunuan, siyempre, Secretary, mapagbibigay alam sa kanya na may mga proyektong ipinasok ang presidente, ibig sabihin, meron ka mga proyektong ibabawas. Kasi siyempre, fix lang ang budget dyan. Kung meron ka idadagdag, meron ka rin dapat ibabawas. No? At bukod pa dyan, nandyan yung 18 Marines na siyang nag-deliver. No? Now, itong testimonya nitong si Zaldico at si Martin, ang problema dyan, kung isang magsasalita sa kanila at meron namang ibang koroborasyon, yung testimonya na isa ay hindi na kinakailangan. So, ang issue na lang dyan, sabihin natin pareho sila mag-apply, sino ang least guilty sa kanilang dalawa or less guilty sa kanilang dalawa. Or, ang lengguwahe ng bata is that they are not the most guilty. Well, alam naman natin na kung mapapatunayan ng kanilang mga paratang, ang most guilty ay si Marcos Jr., ang bangag. Walang kaduda-duda. Pero between a House Speaker na pinsan buo na naging speaker dahil nga alam naman natin sa kultura ng Pilipinas at sa kasaysayan ng Pilipinas, wala naman naging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Sino ngayon ang less guilty? Yung speaker na pinsan buo, na pinakamakamangyarihan sa Kamara de Representante, o yung chairman ng Committee Appropriations? Ang problema naman dito kay Zaldico, miski siya ay mas mababa ang pwesto kaysa sa speaker, ang tanong naman, paano ba? Paano ba naman yung naging negosyo naman niya? Siya ay kontratista. Pwedeng sasabihin ni Tambaluslos, mas mataas nga ako as speaker, kamag-anak ako ng presidente, pero si Zaldico as chairman ng Committee on Appropriations, hanap buhay niya ay pagiging kontratista. Ang depensa naman ni Zaldico dyan, well, wala na ako, nag-divest na ako dyan sa construction company, nung ako ay naging politiko, no? Pwede naman niyang patunayan, hindi natin alam kung paniniwalaan. So ang tingin ko kasi, bagamat sila ay pwedeng kumanta pareho, isa lang ang pwedeng maging state witness. Dahil kung dalawa sila, yan yung tinatawag na superfluous. Pareho naman ang sasabihin nila na magkakaroon ng koroborasyon ang ibang tao. So, sino ang less guilty sa kanilang dalawa? Alam naman natin, guilty lahat yan, no? Pero sino ang less guilty? Ang pinsan buo na pang-apat na pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, being House Speaker, o ang isang chairman ng Committee on Appropriations na bagamat siya ay sumusunod sa utos ng House Speaker, siya naman ang kontratista, no? Na talagang posibleng nagkaroon ng benepisyo dahil nga ang pagiging chairman ng Appropriations niya, Committee on Appropriations, ay pwedeng maging dahilan para mabigyan ng proyekto yung kanyang mga construction companies. Well, ang hukuman at ang DOJ magdidesisyon dyan.
Tignan lang natin kung ano magiging desisyon ng dalawang opisinang ito, dahil kung ang DOJ magdidesisyon, sino makakapasok sa dalawang yan sa witness protection? Kasi pareho naman talaga sila magkakaroon ng banta sa buhay nila kapag sila ay nagtistigo ng ganyan. At sa hukuman naman, titignan natin kung sino talagang sasabihin ng hukuman na lesser ang guilt. Ang House Speaker na pinsan buo o ang kontratista na chairman ng Committee on Appropriations. Hayaan ko nang magdesisyon ng hukuman at ang DOJ diyan sa takdang panahon. Pero alam natin, itong si Zaldico nagsalita ng katotohanan nang wala namang hinihinging areglo sa administrasyon. Nagsalita siya, alam niya na magkakaroon ng banta ang kanyang buhay. Nagsalita siya, alam niya na kinakailangang umalis na siya ng bayan, ng bansa niya, na alam ko naman na minamahal din niya, gaya ng pagmamahal natin sa ating inang bayan. So sa tingin ko, ang simpatsya ng DOJ at saka ng korte makukuha ni Zaldico kung talagang pagpipilian kung sino sa kanila ang pwede mabigyan ng immunity. Or posible rin na wala sa kanilang dalawa mabibigyan ng immunity, but bibigyan ng pagkakataon na mag-plead guilty sa lesser offense kapalit ng pagtestigo. Siguro din, kapag nangyari yan, mas gugustuhin nila na ang bigyan ng ganyang testimonya ay yung isang voluntaryo nagsalita, walang kapalit, walang pananakot na kapag ako ay diniin nyo, dadaling ko rin kayo sa impyerno. At yan pa rin si Zaldico. Tignan po natin kung tama itong aking analysis. For now, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye. Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Napakaganda po ng aking tanawin ngayon. Ito po yung Wachau. Yung Wachau po ay dito sa Austria ay dineklarang UNESCO Heritage Site. Nakita nyo na rin ako dito sa Wachau dahil dito yung Milk Abbey. No? Yung Milk Abbey, ginawa po yan kontra sa mga protestante na gaya ko na sa ganda ng simbahan, papasok ka, protestante, lalabas ka, katoliko. Pero itong Wachau Valley po, ginawang UNESCO Heritage Site kasi nga po, hindi lang yung Abbey ang maganda. It's the whole region. At ngayon po, nandito kami sa Dürnstein kung saan naakit kami sa isang ruins. Pero habang nagkakape yung aking mga kasama, si Nanette at si Jojo, no, mga kaibigan ko talagang nagdala talaga sa akin dito sa Wachau. Sweet na sweet silang mag-asawa na talagang pabalik-balik sila dito sa Wachau at ako naman hindi nagtataka kung bakit dahil napakaganda talaga ng Wachau. No? Ang pag-usapan po natin, abay, lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Attorney Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no? Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order, no? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Attorney Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal, no? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan, no? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung
laman ng account, no, at one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So, malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una, hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwede magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibatunin niya. Nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang Carpio, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Basically po, lahat ng parusa na hihigit sa 6 na buwan, may kulong. Kaya asahan natin, Luistro, hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan at kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, ikaw ay mapapanagot dahil alam ng milyon-milyong mga Pilipino kung anong ginawa ninyo. Binaliwala nyo ang saligang batas, binaliwala ninyo ang Bank Secrecy Law, binaliwala nyo ang AMLAC Law. Sana po kayo nag-i-enjoy ng Sunday nyo gaya na ako'y nag-i-enjoy. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong patuloy na tiwala. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye! Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, sinasabi ko na sa inyo malinaw na malinaw pa, gaya ng sikat ng araw, kung sino ang fake news sa bansang Pilipinas. Yan ay ang bangag na presidente at ang kanyang tagapagsalita na si Ante Claire. Fake news, fake news, fake news. Alam niyo, nakakainis. Siguro, may mga pagkakataon na nagkakamali sa ating datos. Pero kung nagkamali sa datos, gaya ng sinabi na nahuli si Zaldico sa Prague na wala namang katotohanan, at heto na, ang sarili niyang kalihim ng Department of Justice ay nagsasabing walang pag-arestong nangyari kay Zaldico, siguro,
ang pinakamabuting dapat gawin, aminin, nagkamali. At pagbutihin na sa susunod, magkakaroon muna ng fact check bago mag-aanunsyo, lalong-lalo na kung ang presidente mismo mag-aanunsyo. Pero hindi. Sinusubukan pang lusutan. Hindi daw nila sinabing naaresto si Zaldico. Ano ba yung mga nasa Facebook page ng presidente? Malinaw na nakasabi doon, inaresto, nasa kustudiya. Yung pala, walang mga katotohanan. Alam nyo, tao lang tayo. Miski presidente po pwedeng magkamali. So kapag nagkamali, aminin, humingi ng paumanhin, at pangakuan ng taong bayan na sa susunod, dahil siya ay presidente, talagang paintingin ng fact-checking bago magsasalita ang presidente. Pero kapag ganito, nalulusot pa, nakakabuisit sa taong bayan. So talagang dahil hindi inaamin ang pagkakamali, ang lumalabas talaga nagpapakalat ng fake news. At imbis na mapatawad, lalo lang nabubuisit ang taong bayan sa ginagawa ng presidente at ng anti-Claire. Sabi nga nila, no? Falsus in uno, falsus in domino. Magsinungaling sa isa, magsinungaling sa lahat. So in fairness, pagdating doon sa kanyang pagiging addictus benedictus, hindi naman niya tinanggi. Ang sabi lang niya, I will not even respond to that. Ha 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 ha. Naalala niyo nung tinanong siya tungkol doon sa Pulburonic video? That is not deserving of an answer. Ha 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 ha. So technically, hindi daw siya nagsisinungaling. Pero yun nga po, kapag ikaw ay presidente, may pakialam ang taong bayan sa iyong kalusugan, lalong-lalo na sa iyong estado ng pag-iisip. At dahil dyan, kinakailangan ikaw ay maging truthful pa rin, magpakatotoo sa taong bayan. Ngayong ikay nagsinungaling, napatunayan na dahil ang sarili mong kalihim ng Department of Justice na nagsabi na walang pag-aaresto, ayaw mo pang umamin, wala nang paniniwalaan ang mga sasabihin ng presidente. Lalong-lalo na kung darating ang punto na sasabihin niya, hindi ako adik, nagsisinungaling yung ate ko na adik ako. O di ba? Falsis in uno, falsis in domino. Sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. May kasabihan nga ang sinungaling, kapatid na magnanakaw. Kaya lang ngayon, yung sinungaling ay magnanakaw din. Dahil alam naman natin, na gaya ang sinabi ni Zaldico, ang mastermind talaga sa nakawan dyan sa DPWH, sa mga flood control projects, ay ang presidente mismo na nung minsan ay nag-insert ng 100 billion at si Zaldico mismo ang nag-deliver ng 25 billion. Kaya nga atat na atat sila na makuha si Zaldico. Kaya nga ang aking payo kay Zaldico, kumuha ka na ng asylum, Zaldico, nasaan ka man. Dahil papatayin at papatayin ka ng mga gustong magpatahimik sa iyo dahil ikaw ang tatayong testigo sa kanilang korupsyon. Hindi ko maintindihan bakit hindi pa nila matanggap na nasa dugo nila pagnanakaw. Ang Marcos Sr. naman, ang ama niya, talagang kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakakorap sa buong daigdig. So what's the big deal? Umamin ka na, lumayas ka na dyan. Bigyan mo naman pagkakataon na makabangon ng taong bayang Pilipino sa kabila ng napakadaming pagsubok. Dinagdagan mo pa ang mga matitinding pagsubok dahil sa mulat-mula, wala ka namang magawang solusyon sa bayan. Hay nako, tapos ang iyong kasagutan, gipitin lahat ng mga kritiko mo. Ngayon, ang ginikipit na naman, yung pamilya ni Mike Defensor. I can only feel for Mike Defensor. Pero sana, alam nyo naman, that's an assumed risk. Kita nyo nangyari sa akin. Magdadalawang taon na ako wala sa Pilipinas dahil dinikdik, skinampahan ng mga peking kaso. Ayan, nawala ng hanap buhay na halos 2 taon na. Napakahirap ng buhay, pero paninindigan natin yan. Dahil alam naman natin na there are times na kinakailangan magsakripisyo para sa bayan. Kaya ikaw, mag-defensor, tanggapin mo yan na talagang pahihirapan ka at lalaban pa rin despite sa pagpapahirap nila. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Akala niyo po, napakadali ng buhay asylum seeker, ha? Pero alam niyo po, inaali ko lang sarili ko, kaya biyahe ako ng biyahe. Pero sa totoo lang, matindi po ang paghihirap na pinagdadaanan natin dahil hindi naman tayo sanay sa ganitong buhay. Anyway, ayun, doon sa Committee on Injustice, ang sabi nila, smoking gun daw yung 6.7 billion ni Sara Duterte. Mabuti na lang, merong Glenn Chong para linawin. Ano bang smoking gun dyan? Wala kayong gun dyan. Meron kayong smoke, wala kayong gun. 6 billion divided by 20 years. Ilan yan?
Napakaliit din na halaga yan dahil 20 years. Bakit ba kasi pinakailaman nyo pa yung mga panahon na hindi naman Vice President si Sara? Ini-impeach nyo bilang Vice President and yet binalikan nyo ang kanyang mga kayamanan ng 20 years. Bukod pa dyan, hindi nyo alam na ang sistema sa AMLAC, add lang sila ng add ng lahat ng transaksyon. Yan ay cumulative total ng lahat ng transaksyon. Hindi yan ibig sabihin cumulative total ng pera na pumasok. Pati withdrawal, ina-add. Ganyan talaga yung sistema dyan. O bakit ganyan? Hindi natin alam. Tayo naman hindi ba accountant? Si Atty. Glenn Chong, abogado at accountant. At yan ang sinasabi niya. Yan ay cumulative total. Napakaganda ng analysis ni Glenn Chong. Ha? Teka, i-share ko sa inyo. Ha? Ito, bubuksan ko ang kanyang analysis. Ha? Dahil step by step yan. Pag-usapan na rin natin yan. Ha? Okay, dahil importante naman itong sinasabi nila na smoking gun daw labang kay Sara Duterte. Ito, una-una sabi ni Glenn Chong, 6.77. Una-una, yung sinasabi nila na kapag meron transaction above of 500,000, rini-report. Tapos, kinakailangan, nagiging suspicious yan kung hihingan ka ng kung ano yung transaction at wala kang mapakita. Pero hindi ibig sabihin yun, nakaw na yun ha. Yun lang yung for reporting purposes. O itong 6.77 billion over 20 years. Kung i-divide mo yun ng 20 years, yan ay 663 transactions, 10.2 million per transaction. Hindi yan malaki. At kung i-divide ng 20 years, 338.5 million per year. Divide sa 261 banking days, 1.29 million a day. Hindi rin ganun kalaki. Pero dapat lang tignan talaga yung period na siya ay Vice President. So, 2022 to 2025, 60 million lang po yan. Okay, 15 million per year, 57,816 pesos per day. Diba? So, kung ang sinasabi nilang ninakaw ni BP Sara ay 455 million, nasaan yun? Samantalang ang dumaan lang na pera sa kanyang mga transaksyon, sa kanyang bank account, ay 60 million lang. Huwag natin kakalimutan yan, importante yan. 455 million daw ang ninakaw and yet ang nahanap lang sa mga bank deposits si Sara Duterte ay 60 million. Diba? Tapos yung SALN daw, bakit daw walang cash? As of yan As of a specific day, kung wala talaga silang cash on hand, walang cash on hand na mangyayari. Kaya mga taong bayan, ang akala ng mga walang ya, ang mga supporters ni Bangag, tayo ay mga ulul gaya nila. Hindi nila alam, nag-iisip tayo at mabuti na lang, mayroong mga gaya ni Glenn Chong na abogado na, accountant pa para ipakita na puro kasinungalingan ang sinasabi nila. In the end, ang magdedesisyon yan ay taong bayan. In the end, hindi kasinungalingan na maging basehan ng taong bayan kung pananiwalaan yung parata na magnanakaw si Inday Sara, kung hindi yung talagang matagal ng pagkakatiwala na ibinigay ng taong bayan kay BP Sara. Kaya nga, bagamat ako, sinasabi ko, siguro may konting dagok yan kay BP Sara, kaunti lang. Hindi bababa ang approval ng mataas dyan at hindi bababa ang kanyang trust rating. Kasi lahat na nga, ibinato kay BP Sara at alam naman natin, patuloy pa rin ang pagbato nila hanggang masira nila si Inday Sara na hindi naman mangyayari. Lalong-lalo na habang nakakulong at kinidnap ang ama ni Inday Sara dyan sa Dahig. So mga kaibigan papasalamat po ako hindi lang sa inyong patuloy na tiwala sa akin, kundi sa inyong patuloy na pagtiwala kay Inday Sara Duterte at sa buong pamilyang Duterte. Gaya po ng kasabihan, wala naman pong forever, may katapusan din sila. Kapit lang, laban lang po tayo. Ito po inyong Spokessambayan, Harry Roque yung nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.